Good morning mga karon. And today's Saturday, 7 o'clock in the morning. Yan, matapos ang konting salo-salo kagabi. Ayan, sinipon na naman ang inyong lingkod. Yung anong sobrang lamig kagabi. At saka sobrang kapal ng snow na naman. So ngayon ay maghahanap buhay uli si Caron. Maghahanap buhay uli si Indoy in Canada. Yan. Actually kasama ko si Mrs. mamaya. Yan, para maghahanap buhay para sa pamilya. Yan, no? Say good morning. Wow, live. Oh, wow. Good morning. Good morning. Josan. So yun, bibiyahe po kami papuntang Toronto, mga karon. Another vlog, another day. No, yes. It's another day, another vlog. Yes. Another blessings. So yun, samahan nyo kami mga karon. Okay? Okay. God bless everyone. We love you all. We love you all. Papalaban na naman si Takomi sa snow. Medyo may kakapala ng snow. Dito yan nasa namin, tirahan namin, pinakalugar namin. Talagang medyo may kakapala ng snow. Spring snow, yeah. Spring na. Talagang magulo na si Mother Earth. Yung mga nakikita nyong brown mga karon, that is salted salt, para hindi siya ganun kadulas ng kalsada. So isipin niyo yan, taon-taon kung magkano binabudget ng Canada sa asin lang para isabog dito sa kalsada. Kasi pag hindi nila sinabugan ng asin to, madulas siya. Halos hindi ko makakapit ang preno kapag ganyang kadulas, kapag ganyang kakapalang snow. Como dito is alam nila kaagad na nag-snow. Kung malakas umahina, yan, nagsasabog na sila ng asin. Start like ng winter, ano? Parang kay start lang ng winter. Makapagkwentuhan ka. Wala, medyo tulog pa yung utak ko. Ano to, straight to, 2 linggo na eh. Tapos sleep over pa ako dahil sa So gusto ko rin magpasalamat sa mga nanood ng vlog ko kahapon. Ilan ang viewers mo? I don't know. Hindi ko pa na. Yeah, thank you po for your support. And nag-enjoy lang naman ng husband ko na mag-video, na mag-capture
ng every occasion sa family. So, yeah, masaya kami dahil nagkaroon kami ng ganitong connection. Yeah. And talaga, ang saya-saya. So, sobrang pasasalamat namin at nagkatagpo ang bawat isa sa amin. Talaga, blessed kami na nandun ang bawat isa sa amin na nagka-connect kami. So, yun lang masasabi ko. Kasi ang saya talaga. Iba pag walang gathering. Hinahanap-hanap ng katawan namin pag walang gathering. Kasi nasanay na kami na kahit papano we make sure na we take a break, we gather, and then we eat and enjoy life. Nag-enjoy kami. Yeah. Sabi nga natin, hindi natin alam kung hanggang saan What tayo, life brings. hanggang kailan tayo tatagal dito sa mundong ibabaw. Katulad ng sinasabi ko, hindi lang puro trabaho, kailangan mo ring i-enjoy yung life mo. And this is our way of enjoying our life. Now we spend it with our friends. Yeah. We eat good food, we chat, we laugh. Oh my goodness, ang saya-saya namin. And saka one thing is iba yung bonding kapag yung kita-kita talaga. And kahit walang okasyon, random weeks, random weeks, basta mag-meet up kila Connie and then kakain lang. So yan, shout out sa Pardo family, Pardo Connie family and Russell, which is always na laging open arms to accept any decision ng family. Pag sinabing to tayo kila Connie, kahit di pa alam ng may bahay, go lang siya. Napakabait. So sa Borbe family din, yeah. Sa Kumarin Joyce, Madrigalejos, grabe din yung mga yon. Sa Canadian girls, si Ate Shirley, natikman ko ulit yung pansit Pinoy. Yung talagang, diba, no? Yung pansit na niluto mo kahapon. Wow, Pinoy talaga, no? Nakailang ulit ako, ha. Take note, Ate Shirley. So shout out sa'yo. And sa Canadian girls na always na nandyan. Yeah. And sa Team Dugyot. May bagong picture si kuya nyo. Team Dugyot, oh. May nadark-dark. Pinangunahan ni Marvin, Gerald, ni Mark, ni Ben, at saka yung nadagdag si may additional na member si Tarek. Kaya shout out. Oh my goodness. Magpakadugyot kayo hanggang gusto nyo. Joke. Hindi naman sila mga dugyot, parang naging kwan lang nila. Ano lang yan? Yung mga naisip lang nilang konting kwan ba, kasiyahan. Negative yon na ginawa nilang positive, yeah. Which is the best. Ganon kami sa family. Mahabang story, pero in short, someone told them that one of them are dugyot, but ginawa na lang nilang kasi which is not true naman. Yeah. Kaya ginawa nilang yung negative, ginawa nilang positive. Kaya every time na hindi na magsasama-sama sila, they call themselves Team Dugyot. So nakakatawa lang kasi hindi sa family namin, hindi namin siniseryoso yung mga ganun na negative comments, negative kasi kumbaga hindi mahalaga sa amin yung mahalaga sa amin. We kind to everyone, we respect everyone. Nagpo-focus kami sa magiging takbo ng buhay namin dito. Ayaw namin pa-apekto kasi unang-una, wala lang, pag nagpa-apekto ka, sisira ka lang. Tsaka yung iba inggit. Yeah. I don't know, pero mas gusto nila yung kinikriticize yung kapwa nila instead na kausapin nila. Alam mo yun, criticizing behind their backs. So, anyways, kahit saan naman tayo pumuntang bansa, di ba?
Minsan nga talagang hindi maiwasan na kapwa natin kapwa natin Pinoy, sabihin na natin kapwa natin Pinoy. I know, it's sad. Sila yung talagang sisira sa atin. It's really sad. It's really sad. Kahit sa bansa po yan, siguro yung iba nakaka-relate na experience ninyo yan. Ganon din po rito sa Canada. Yung ine-expect mo na akala mo is good, pero hindi. Marami rin talaga. Sakit na rin nata ng Pinoy talaga yung isang yung inggit ba. Pero kung ikaw is a normal at happy person, bali wala na lang sa iyo. Basta ang isipin mo, masaya ka dahil nandito yung pamilya mo, nandito yung mga kaibigan mo na talagang 100% nakasupport sa kung anong gusto mong gawin sa buhay. Ako, kita nyo, kahit na hindi ganun karami ang nagiging viewers ko, patuloy pa rin ako nagbablog para makapaghatid sa inyo ng mga good memories, buhay dito sa Canada. Gusto ko rin mag-share kung anong dapat at pwedeng gawin sa mga gustong pumunta rito sa Canada. Ginagawa kong inspirasyon yung na-experience ko rito sa Canada. Gusto kong ibahagi sa inyo. Although sabi ko nga sa mga vlog ko, hindi pa naman ako ganoon ka-success dito sa Canada. Nasa middle pa lang. Yeah. No, it's not. Para sa akin, it's not about the success. Yeah. It's how you live your life, how you treat other people, how you not provide for your family, but how you love your family. Yung circle mo, how you parang kung paano mo pinapakita sa kanila, how you love them, how you show them you love them, parang ganon. Yun ang pinaka parang importante para sa akin. Kasi yan mga karon, nasa Toronto na po kami. Talagang dito naplaw na yung kalsada. Kaya wala nang ganong yelo. Sa magilid-gilid na lang. So, maraming salamat po sa pagsama. And ayan, medyo naputol yung kwentuhan natin kanina. Kaya ako dun. Isipin mo yun, ayan na. Explain ka na. So yung mga karon, bali yan nga. Nandito na, malapit na kami sa bahay ng sa bahay ng boss ng aking asawa. Boss din kaya niya yun. Boss ko rin. Hindi nga, kaya boss ko rin. Medyo malikot ang camera. Kaya nga dito, Bambi, doon hindi. So, doon dire-diretso dito. Dito ko na kasi balak tapusin tong simpleng vlog ko. Ayan. Kaya kanina talagang kinuhan ko makapagkwentuhan sa inyo. So nag-live naman siya. So alam niyo na naging seryoso yung topic kanina. Nakakukon lang kami. Ina-appreciate lang namin yung mga tao around us. Yeah. Na nandyan din para sumuporta, para tumulong, para makasama namin. Hindi lang sa suporta at tulong, para makasama namin. And may konting bad news lang pala ako about sa mga Lamia na or sa mga gustong pumunta rito sa Canada. Ang Canadian government ngayon ay nagpad po ng dati 30% na foreign workers, ngayon na lang po is 20%. So parang pahirapan na makakuha ng LMIA. Then pati po sa mga student,
parang ang kuan ngayon kung mag student visa ka, mas makuan na kuhanin mo is 4 years para maisama mo yung asawa mo at makapagtrabaho rito. Dati po kasi 2 years lang, isasama mo pa yung asawa mo, makapagtatrabaho pa sila. Ngayon 4 years na po ang hinihingi nila. Ang in ngayon dito, alam nyo kung ano? Farming, agriculture, healthcare saka IT. Yeah. Kaya sa mga interesado, kung ikaw ay IT, agriculture sa graduate ka, yung may experience ka na about agriculture, or kung ikaw ay nurse or caregiver, yan, punta lang po kayo sa mga alam ninyong agency na nagpapapunta rito sa Canada para hindi kayong ma-scam. Yan. So muli, maraming salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng aking video, hanggang sa pagtapos ng aking mga pinagsasabi. Ek. Yung asawa ko natutulog na, malapit na kami. So ayan, muli ay isang magandang umaga po Canada at magandang gabi Philippines. Don't forget to subscribe, like and share, and please notify the bell button. Yan. And sana po patuloy niyong suportahan si Caron. Kaya muli, magandang buhay. God bless everyone. I love you all. Bye guys. Peace.